Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, tinanong ko po sa inyong lahat kung payag ba kayo na magbati na lang daw sina VP Sara at si Bangag pagkatapos ng lahat ng nangyari? No way. Kasi guys, sure ako na kunwari pag pumayag si Madam VP Sara na makipag-ayos kina Bangag, isa lang ang ibig sabihin nun. Obligado po si VP Sara na maging accomplice or kasabwat ng Bangag administration sa kanilang corruption activity. Oo, magkakaroon ng maraming pera nun si Madam VP Sara. Pero magiging leaderless ang movement ng People Power Season 3. At alam kong aware si Madam VP Sara sa after effects of that wrong decision. Kaya alam kong hindi niya gagawin yon. Kaya nga tama ang statement niya and decision niya na hindi siya magpapatawad after all ng mga nagawa laban sa kanya. Pucha, that is unacceptable and unforgivable. Kaya tama po talaga ang desisyon ni Madam VP Sara na huwag makipag-reconcile sa Bangag administration na to. So good move, Madam VP Sara. So guys, gaya nga po ng palagi ko po sinasabi sa kada vlogs ko, I'm not just a vlogger. Kasi po ako po ang vlogger na gusto pong solusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. At magagawa lamang po natin ito kung tayo po ay magkakaisa. Kaya naman po lahat po ay inaanyayahan ko po na sumali sa FB group ko po na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Filipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na iko-conduct ko sa group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dummy account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dummy account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang isi-survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasa-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang? Or kahit paka 2,500 pa sila na nasa-survey, di ba? Kaya nga I don't believe in surveys. Kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao sa total voters population na masisurvey nila, dapat po lagi nating iisipin na hindi po legit ang mga ganyang klaseng survey. So dito po sa group ng Pulso ng Masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng Masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang FB account mo, mapapro Duterte, anti-Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin dito sa group na to kundi bumoto sa mga i-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamind condition po tayo ng mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito ng mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para mas marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating survey sa group na ito. So ito na nga pala guys, ang November survey kung sino nga ba sa 5 nating high-ranking officials ang pinagkakatiwalaan at kung sino ba sa kanila ang approve ang performance para sa taong bayan. So pagkatapos po ng lahat ng mga issue na binato kay VP Sara, nananatili po ang suporta ng taong bayan sa kanya dahil nakakuha po siya ng 99% ng approval and trust ratings sa buwan po ng November survey mga idols. Samantalang si Bangag po ay naka 1% sa approval ratings, the rest pa na ay 0% na.
At naka 1% din po si Romualdez sa trust ratings. The rest panay 0% na. So yan po ang resulta ng November survey natin mga idols. Ang survey po natin sa approval ratings ay nagkaroon po ng 650 respondents. Samantalang ang trust ratings naman po ay nagkaroon po ng 825 respondents. Well understood yan dahil kasi simula pa lamang po nating magpa-survey last month. So tingnan po natin kung ano magiging resulta ngayong 4th quarter of the year. Kung magkakaroon na rin ba ng numero ang 4 na top high-ranking government official natin sa ating bansa. We'll see mga idol. At nagkaroon din po pala ako ng survey mga idol kung payag ba ang taong bayan na makipagbati si VP Sara kina Bangag. At ang choices nga po ay oo, para walang gulo, tuloy ang korupsyon sa Kamara, o hindi, People Power Season 3 na to. So kakapost ko lamang po nito 7 hours ago at nagkaroon na nga po ng 116 votes. At lahat po ng 116 votes na ito ay nagsasabi po na hindi People Power Season 3 na to. And I totally agree sa mga nagsabing hindi sila payag na makipagbati si VP Sara sa Bangag administration na to. Sinimulan nila, tayo ang tatapos nito. Diba guys? Ganun lang yun. So ngayon naman mga idols, mukhang naisahan ng INC si Bangag dahil sa kanyang pahayag na wag mag-file ng impeachment complaint against VP Sara. Tara guys, watch this. Malawakang raling kinakasahan ng Iglesia ni Cristo bilang pagkontra sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Diba? Sabi ko sa inyo tama ang theory ko May kikilos at kikilos dyan para simulan na ang People Power Season 3. Hindi ako nagkamali mga idols. Mukhang INC ang magti-trigger ng People Power Season 3 ngayon. Wow. Pabor daw ang iglesia sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment. Nako. Dito na isahan ng INC si Bangag. O ayan, nagsalita ka kasi ng ganyan E di naging reason tuloy ng INC para magsagawa sila ng malawakang rally. Tama. Diba? Siguro napa-facepalm ngayon si Bangag, no? Siguro iniisip nun, putya, malasin ka nga naman. Nagsalita pa kasi ako ng ganun O ayan tuloy, naging reason pa tuloy ang pronouncement niya na yon ng INC para magsagawa ng malawakang rally. Diba? Sa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nasa likod ni Vice President Sara Duterte ang Iglesia ni Cristo o kontrahin daw nila ang mga impeachment complaint laban sa bise sa pamamagitan ng malawakang rally. Wow. Nice. Shoutout sa mga kapatid nating INC. Maraming salamat po sa suporta kay VP Sara para mapigilan na ang korupsyon ng Bangag administration na to. Tama. We really appreciate it. Maraming salamat po. Punsyo yan sa programang Saganang Mamamayan ng Net25. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ayon sa INC, Wow. Mukhang nangangatog na ang Bangag couple at si Romualdez at yung mga basurang nag-file ng impeachment complaint against VP Sara. Dahil sila po talaga ang babalikan nito, sigurado ako. pabor sila sa naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment kaya hindi na ito dapat pang gawin. Ang galing ng turn of events, no? Parang plot twist sa mga pelikula. Nagamit nila ang salita ni Bangag para maging rason para magsagawa ng malawakang rally ang INC. Damn, ang galing. Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment. Pustahan tayo mga idol. Malamang sising-sisi si Bangag dahil sa mga sinabi niya. Kung may kinalaman siya sa mga impeachment complaints na yun Pero kung wala siyang kinalaman doon, ganun pa rin ang suma nun. People Power Season 3 pa rin ang kalalabasan nito with or without his pronouncement na wag mag-file ng impeachment complaint against VP Sara. Tama. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo,
yun at yun pa rin po ang magiging kapalaran ni Bangag. Ang matulad sa tatay niya na mapabagsak ng People Power Season 3. Imagine no, yung tatay niya pinabagsak ng People Power Season 1. Samantalang pinabagsak naman si Erap nung Season 2. Pucha, Season 3, anak naman ni Marcos Sr. no? Now that's what we call deja vu. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Wow. So parang lumalabas ngayon na gusto ngang mapahamak ng mga nag-file na yon ng impeachment si Bangag. Yun ang kinakalabasan ngayon kasi parang wala ngang kinalaman si Bangag sa mga impeachment complaints na yun Ayon yan sa mga nangyayari ngayon Pero hula ko talaga meron siyang kinalaman guys. Ayun talaga ang nararamdaman ko dito Meron talaga siyang kinalaman. Ayaw namin, no? Ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan mangga sa kanino mang panig. Yon naman. So I think kung may kinakasaang grupo ni Captain Dado na kahit na anumang plano o paraan para gawin na ang People Power Season 3 na ito, ito na po ang tamang oras para gawin yun. So kung nung mga nakaraang season ng People Power, Simbahang Katoliko ang nangunang religious group, mukhang INC naman ang maitatala sa history na mangunguna ngayon. Maraming salamat talaga sa mga kapatid nating INC. Let's go! Ngayon pa lang daw, ikinakasana ng iglesia ang kanilang rally sa iba't ibang lugar sa bansa. So expect na po natin na sa mga darating na araw, alam na this mga idols. Sana nga. Yun pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Good job mga idols. Mabuhay kayo. Dalawang reklamong impeachment na ang isinampa sa Kamara laban kay VP Sara dahil yan sa pagbabanta niya kay Ay sus, mga bagsakan ng mainstream media no? Hindi direct na pagbabanta yon. Dahil conditional na pagbabanta ang tawag doon. Na pag may nangyaring masama kay VP Sara, saka lang may mangyayaring masama sa kanilang lahat. Tama. Diba? Ganun lang yun. Pulong Marcos at dahil din sa paggastos ng bise sa Good. Sa wakas, tumama din ang mainstream media sa terminology nila na gumastos ng milyong-milyong piso na confidential funds ang OVP. Okay? Ginastos. Ha? Hindi ninakaw. Tama. Malinaw yan So kayo mga idols, ano sa palagay nyo? Tingin nyo ba ito na ang simula ng People Power Season 3? Well, sana nga. Para ang bangag na presidente at ang korupsyon sa Kamara ay tuluyan ng mapuksa. So let's pray for it, mga idol. For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat, mga kabayans.